Nining bulan sa January, as announced nga mao kini ang atong Bible Emphasis Month. Di lamang kini gi-order sa atong gobyerno, ang kamakopusab dunay emphasis, dunay action ang atong leadership. Dugay na kini nga matag January atong sa ulugon ang Bible Emphasis Month. Moinungdan nga niya kita. O ang atong pinakatima ni ining bulan sa January, mao kining God Speaks. Ang Dios padayon nakigsulti kanato. Nakigsulti siya kaniadto, o padayon siya nga nakigsulti sa iyang mga kanakan, pinagi sa iyang mga pulong. O karong buntaga makaigsunan, ang atong tema, God speaks and we must follow His direction. Kinahanglan paminawa nato ang Dios ug sundon nato ang iyahang paggiya kanato. Usa sa mga blessings nga atong na-enjoy pinagi sa atong modern technology, kining serbisyo makaigsuonan sa Global Positioning System or GPS. Ang GPS is a network of about 30 satellites nga nagapalibot sa atong kalibutan nga adunay gihabugon nga 20,000 kilometers. Ug mao ni ang nakakita unsay nagakahitabo dinhi sa atong kalibutan. Actually, kini nga system was originally developed by the US government alang sa ilahang military navigation. Apan karon, anyone nga dunay gadget, ang imong mobile phone, kung doon na kay GPS device or mga handheld GPS nga gibutang sa atong mga sakyanan, pwede na makareceive og signal sa broadcast, no, gikan sa satellite. Niatong tuig 2021 when we travel from Manila to Mindanao by land, dako kayo gamit ang among GPS. Kaya nga naman, abot mi sa Samar, sa Alin Samar, medyo ngit-ngit na. And traveling from Samar, Alin Samar to Katbalugan, kay motoy target nga dito mi matulog, it's about mga 135 kilometers away. Mga 3 hours, more than 3 hours travel. Naabtan mi gabi sa dalan, wa mi kay balo o unsay mga terrain sa among giagian, pero ang among GPS mo'y nagtudlo namo nga asa ang kurbada o asa man ang mga crossing, nga careful me. So dako kayo tabang, no? Ngit-ngit kayo ang palibot, pero hayag kayo ang GPS nga nagpakita namo sa among giagian nga dalan. Pero dunay sitwasyon pod sa akong kinabuhi nga wala na ko sunda ang GPS. Niatong Pitsa 8 sa January, padulong mi ni Pastora Sheila sa Magpet para mo-join sa lamay sa akong ugangan nga lalaki. We left Tagum, mga alas 4 sa hapon. Sa among travel, mura o dili man kaayo, heavy pa ang traffic sa akong paminaw. Akong giset ang akong GPS, ug ang GPS nagtudlo nako nga medyo paspas kung dito kumuagi sa Bunawan Mahayag, Kabantian part, and then to Mandog, mugawas ko dito sa crossing magtuod sa Maa. Pero yung ako, murag, maayo man ang dalan diri, di man kaayo traffic, so wala na ko sunda ang GPS. Pag abot sa Tibungko, usually ang traffic diha sa Tibungko, okay kayo ang dagan. Hantod nabot mi sa airport, dito na sa Katitipan, paubos na sa Buhangin, grabe na kayo ang traffic. Paingon dito sa underpass sa Buhangin. Halos dili na mo irog. Siguro ito kas mga almost 30 minutes diha lang nga area. Paglampas na mo sa underpass sa Buhangin, padulong na po dito sa Maa, pag-abot na mo unahan sa tulay, dito sa gihimo nga overpass, sa crossing magtuod, mas worse ang traffic. It took us around more than 30 minutes nga nakalusot lang dito nga area. Imagine,
Mga around 5 kilometers lang ang distance. It took us almost 1 hour to travel. Had I obeyed, no, my GPS, dili unta mi malangan. Imagine alas 4, naabot mi sa Macbeth, past 9 o'clock na in the evening. Gutom na mi sa dalan, so nangaon na lang mi dito sa Digos. Makaigsunan doon ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga gusto ta sa medyo familiar nato nga dalan. Apan ang Ginoo nga atong positioning system, no? God positioning system, gusto siya nga sundo nato siya. Tungod kay nahibalo siya what is ahead. O sa panahon mga kaigsunan nga kita ma-off sa dalan nga gusto sa Ginoo nato, gusto na niya ipabalik ta. Musuggest ang GPS nga, we have to U-turn, we have to turn left, aron nga mobalik ta sa right path nga diin gusto nga atong subayon. Unsa may panambagon sa Ginoo ngadto kang King David. Ingon niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Muna inindot sa GPS, kay ang GPS dili gyud kaniya murahon, bisag di nimo siya sundon. Moingon lang siya turn left, turn right, U-turn, dili gyud kaniya kasab-an. Kay kung tao pa na, sa di na ta mo sunod, makadungog na ka og dili maayo nga mga pulong. Makaigsunan mo ni ang gusto sa Ginoo nga i-instructa niya, tudluan ta niya asa ang dalan aron nga atong sundon ang iyang plano o kabubuton sa atong mga kinabuhi. I don't know, kinsa o unsa ang nag-guide sa atong kinabuhi karon. Doon ay daghang mga tao nga sila giniyahan sa ilang pagbati. Tungod kay mao ni akong gibati, murag di man ko ganahan mo simba, di lang sa ako mo simba. Tungod kay medyo nalain man ko sa ubang mga tao, di lang sa ako magpakita sa mga tao. Mao na nahimong giya sa ilang kinabuhi ang ilang emosyon. O ang resulta nini makaigsunan mao nga dili stable ang atong paglakaw uban sa atong Ginoo. Makaigsunan kung ang Dios, when the Lord is our guide, He gives us the clarity. Klaro ang atong padulngan. And tagaan ta niya og kusog sa atong pagkinabuhi as He desires us, and then do na tay kumpiyansa o pagsalig nganha kaniya. Mao na ang atong masinati. Now ang pangutana karon, unsaon nato nga atong makuha ang direksyon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi o sa ministry nga gi-entrust sa Ginoo kanato. Tulo ka mga butang nga gusto nato lantawon. Una, mga kaigsunan, kinahanglan una nga mahimong connected kita ngadto sa Dios. Ang atong GPS, wala na siya silbi kung dili nimo i-on ang iyahang power. Kung dili na siya makonect sa source niini nga mao ang satellite, dili siya mo trabaho. In the same way, if we are not connected to God, dili ta makadawat sa iyang direksyon sa atong mga kinabuhi. Ang Biblia nagsulti makaigsunan nga kita nahimulag sa Dios tungod sa atong mga sala. Disconnected kita sa Ginoo. O tungod niana, we are unable to respond to God. In fact, the Bible describes us being dead spiritually. Muna ang kahintang nato tungod sa sala. Apan sa panahon nga kita misalig kang Ginoong Hesukristo, nga siya nagbayad sa atong mga sala dito sa cross sa Kalbaryo, mga kaigsunan, the Holy Spirit breathes new life into us. Iyatang gihatagan og bag-ong kinabuhi na tao kita diha sa Espiritu. Muna giingon ni Jesus ngadto kang Nicodemos, gawas ang tao matao sa Espiritu, matao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Ang balang Espiritu Santo wala lamang naghatag kanato og bag-ong kinabuhi, apan nagpuyo siya uban kanato. Unsa ba iyang role sa atong kinabuhi? Mao ni ang giingon ni John,
When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Wata masayod sa atong ugma. Wata masayod sa atong future. Apan nahibalo ang Ginoo niini, and God will reveal it to us through the Holy Spirit. Kung kita, mga kaigsunan, nahimo ng anak sa Dios, ug naana sa atong kinabuhi si Ginoong Jesucristo, then turn on na ang atong GPS, ang atong God positioning system, and it is working kung kini naka-plug ina sa atong Ginoong Jesucristo. Once you have the Holy Spirit within you, you're connected to God, and your God positioning system is ready to guide you. Importante kayo na makaigsunan nga kita dunay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha is you have to move forward. Kanang atong GPS, i-on nato na, pwede nato na tanahon lang, no? Pero wala na siya silbi until kita move forward. Useless na siya kung kita mag-stationary lang naata sa atong nahimutangan. Mga kaigsunan, mausab ka na ang trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. We need to move forward. Gitagaan ta sa Ginoo bag-ong kinabuhi, then we have to follow Him. We have to journey with Him tungod kay doon na siya matahom nga plano sa atong mga kinabuhi. Ang salmista, doon na siya ay pag-ampo. Ingon niya, this is King David, make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Now, importante kayo ng pulong nga wait. Sa ato manggod ang pulong nga wait, sa may atong gihimo, maglingkod lang, magpaabot. Apan dili na maoy konsepto sa Hebrew, sa dihang gisulti ni Haring David. Sa Hebrew concept, mga kaigsunan, ang wait is, it doesn't mean to sit and wait. No? It means keep doing what you're doing, keep moving forward, eagerly expecting to be led and guided in the right way. So may implication niya na. Kung ikaw nangitag trabaho, pa kay trabaho, maglingkod ra ba ka? Hangtod mo abot ang trabaho? You have to apply. And while you are applying, God will lead you kung asa kanya ibutang o asa kanya ipahiluna aron mahimo kang instrumento sa iyang gugma o sa iyang grasya ngadto sa ubang mga tao sa lugar nga ikaw magatrabaho. Kung ikaw wala pa'y ministry sulod sa atong simbahan, start volunteering. Asa na feel nimo nga magamit ka sa Ginoo, ayaw hulata, no? Hantod tawgon ka sa Ginoo, di gyud ka magamit sa Ginoo. Muna'y buot pasabot sa waiting. While we do, we also wait for God's direction kung unsay angay natong pagabuhaton. Sa dictionary, dunay word nga kining inertia. Matod ni Merriam-Webster Dictionary, ang iyahang kahulugan nini nga this is a tendency to not change or move. Mag-status ko lang, no? Morning pulunga. Sometimes, naataosab niya na nga tendency. Sahay mo resista og dunay mga kabaguhan. Apa nasayod ta nga kung walay kabaguhan, dili gyud ta pwede mo move forward. Kung dili ta og kabaguhan, dili mo move forward ang buluhaton sa Ginoo. Now, normally, no one like change. Especially kay kining mga kabaguhan manggod maghatag kini og discomfort
alang kanato. Ilabi na og kontento na kita sa atong present situation. Murag feeling nato, murag komportable na ta, no, sa atong kinabuhi o sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yet, most of us recognize that progress involves change. Kung gusto tag maintenance lang, then wala na yung mga kabaguhan. Mga kaigsunan, when we face with the prospect of change, unsa may atong attitude towards sa mga kabaguhan. Gusto na ko lang taon ang attitude ni Apostol Pablo sa mga kabaguhan nga iyahang nasinati. Sa mga buhat, mga kaigsunan, mo ni nahitabo. Si Luke nag-record ni ini nga miadto sila during sa second missionary journey, miadto sila sa lugar nga sakop sa Phrygia o Galatia. Kay wala sila tuguti sa Espiritu Santo nga magwali sa pulong sa Dios dito sa probinsya sa Asia. Doon ay plano si Apostol Pablo. Magwali siya dito sa Asia, pero wala sila tuguti sa balaang Espiritu Santo. Versikulo 7, pag-abot nila sa utlanan sa Misya, gusto unta nila nga muadto sa probinsya sa Bitinia. Apan ang Espiritu ni Jesus wala motugot kanila. Busa milabay na lang sila sa probinsya sa Misya o milugsong sa lungsod sa Troas. Next. Niadtong gabiyo na, may gipakita ang Dios kang Pablo. Nakita niya ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagatindog og nagpakiluoy kaniya. Miingon ang tawo, tabok radinhi sa Macedonia og tabangi kami. Busa nangandam kami sa pag-adto sa Macedonia tungod kay nadungog namo ang gitawag kami sa Dios sa pagwali sa maayong balita sa mga tao dito. Now, try to think about this. Si Apostol Pablo, doon na siya dagko nga mga plano. Apan sa dihang, nagsugod na siya og buhat sa iyang plano, gibabagan sa balahang Espiritu Santo. Gilid sila sa lahi nga lugar. Twice. Apin ninyo mga kaigsunan, sa dihang miadto sila sa probinsya sa Macedonia, dinhi na-establish ang simbahan sa Pilipos, ang Thessalonica, ang Berea. O kining mga Kristohano niining mga simbahan na, mauni ang iyang faithful nga mga partners nga misuporta kaniya sa iyang buluhaton sa pagwali sa maayong balita. Munigingon niya nga mga kaigsuunan sa Macedonia, writing to the Corinthians, bisan sa ilang kapobrehon, sila pa'y namugos nga mutabang kaniya aron mutabang sa pagsuporta sa iyahang buluhaton. What a blessing! Usahay, madisappointa sa dihang dili matuman ang atong mga plano. Sa diyang i-redirecta sa Ginoo, magbagulbol ta. Kay nakaset na sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, ang gusto nato himuon. Apan mga kaigsunan, ang Dios mas nasayod kung unsay labing maayo sa atong paghimo sa iyang buluhaton. Labing nasayod unsay maayo sa atong mga kinabuhi. Busa angay nato siyang sundon sa iyahang mga plano. Atong sundon ang attitude ni Apostol Pablo towards changes in our lives and in our ministry. Yes, we have to make plans as best as we can. However, open kita sa leading sa balaang Espiritu Santo. Kung unsa may i-lead ka nato sa balaang Espiritu Santo. Ang Proverbio 19:21 nag-ingon, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Daghan tag mga plano. Pero ang plano, ang katuyuan sa Ginoo, mao gyud the best alang kanato ug angay natong sundon. Kinahanglan lamang nga move forward kita ug mosunod sa leading sa balaang Espiritu Santo. Doon ay business consultant ang iyang ngalan si Sam Boris. Doon na sa'y pipila ka mga suggestion how we grow through the change process. 5 ni siya pero 3 lang ang akong gi-pick up na importante kaayo.
Ingon niya, una is don't take things too personally. Kung doon ay kabaguhan, ayaw kayo na i-personal. No? Doon naman ko'y usa ka dikon nga active kayo sa simbahan. Siya ko'y nangulo pagtukod sa parsonage. After a decade, 10 years, nausab na ang leadership, gusto nila nga i-renovate, baguhon, i-moderno ang parsonage. Nahiubo siya, wala na siya musimba. Kay grabe daw iyang kahago atong pagtukod niya, giguba ra ang iyang gihaguan. Iyang gitake personally. Mga kaigsunan, ang atong mga leaders, when we plan, dili na gikan lang sa hunahuna sa mga leaders. We ask God for it. Og mauni ang leading nga gi-impress sa Ginoo. Mo hinungdan nga dunay mga kabaguhan. So ayaw kayo hunahuna nga gihimo ang kabaguhan tungod kay dili gusto ang mga leaders nimo. Ilabi na kung dili nahimong leader. Ikaduha, ngayong suggestion is view things in light of eternity from God's perspective. Kini nga buluhaton mga kaigsunan, iyaha man ni sa Ginoo. So, we have to view it from God's perspective. Unsa may gusto sa Ginoo, kinahanglan nga atong sundon, dili ang atong mga tawhanon nga pagpanglantaw, paghimo sa buluhaton sa Ginoo. And thirdly, is take responsibility for how you respond. Daghang mga desisyon nga mahitabo diha sa buluhaton sa Ginoo, nga dili ta mo agree. But dili man nato kontrolado ang mga desisyon sa ubang mga tao, sa mga leaders, pero kontrolado nimo ang imong gibati. Mo na imong i-manage. Be responsible how you respond to change. Ayaw pagpadala sa imong emosyon, no? Kay maunay imong mahimo ang pagkontrol sa imong gibati. Change is inevitable. Dili nato na pwede nga pugngan if we are to continue moving on for the ministry that the Lord has given us. Dili ta kinahanglan mo agree sa kanunay, but if you disagree, do so disagreeably. Suporta gihapon. Bisan og dili man na mo ay atong plano o mo ay atong gusto. Apan mao man ay gilaid sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga nagdumala kanato, then ato nang suportahan. Ikatulo mga kaigsunan is we have to know where you want to go. Now, di man pwede nga moingon lang ka nga, sige, bisag asa ko dalhon ani adto ko. Imong iset og asa ang imong destination. Daghan kanato siguro this time confused. Unsa man gay direksyon sa akong kinabuhi? Unsa man gay akong plano? Unsa man magminyo ba ko dili? Unsa man mo trabaho ba ko abroad or dinhi lang sa Pilipinas? O unsa man nga mga butang nga dili klaro sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, I want to tell you nga humana gihimo sa Dios ang blueprint sa imong kinabuhi. Ang ato na lang himon is to find out unsa may plano sa Ginoo alang kanako, and then I have to follow that towards that direction. Na kung ugaling dili man klaro alang nato ang direksyon nga gusto dalhan sa Ginoo kanato, dunay tulo ka butang nga akong i-suggest nga atong himuon mga kaigsunan. First is, we have to spend time with God's Word. Ang plano sa Ginoo alang kanimo, iyang gipadayag pinagis sa iyang pulong. It's just a matter of spending time with God, asking Him, unsa man Ginoo ang imong plano sa akong kinabuhi, please reveal it to me, pinagis sa imong mga pulong. Then ikaduha is, we need to pray. Ask God. Ask God. Si James nagsulti sa mga Kristohanon nga kung ikaw nakulangan sa kaalam, you need to ask God. Tungkol kay ang Dios matinumanon, He is generous in giving you the wisdom that you needed to discern God's plan for your life. Nyamingon pa si James, wala ninyo madawat. Tungkol kay wala man ninyo pangayua sa Ginoo. Kinahanglan atong pangayoon sa Ginoo. Lord, unsa may imong plano sa akong kinabuhi? Unsa may ministry nga imong ipabuhat kanako,
Tungod kay iyan ang ipadayag kanato makaigsunan. Ikatulo, seek wise counsel. Pangayo og advice sa mga trusted people, mga mature nga mga believers, aron nga magiyahan ka sa paghimo og maayo nga mga desisyon. Of course, you have to trust God. Dili sa mga tao nga imong pangayuan og advice. Mga instrumento lamang sila sa Ginoo aron ipakita nimo ang imong sitwasyon, aron tagaan ka og different options for you to choose kung asa ang the best alang kanimo. Ang mga counselors, mga kaigsunan, dili na mo decide para nimo. They are just to give you different options. Pangutanon ka asa man sa tan-aw nimo ang mo fit o best alang kanimo. Mao na ang tabang sa mga tao nga imong pangayuan og tabang, especially the mature believers. In conclusion, mga kaigsunan, how to get God's direction? Una, you have to be connected to God. You have to have a relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya kung ikaw anak na sa Ginoo, ang balang Espiritu Santo gibutang na sa Ginoo sa imong kinabuhi nga maoy mutudlo og mo guide kanimo. Kaduha, you have to move forward. Kung sa imong kinabuhi wala pagyud ka makaserve sa Ginoo to your best, dili lang ka gitawag giluwas sa Ginoo para maminaw matag Domingo. Gusto sa Ginoo gamiton ka sa iyahang buluhaton. Mga kaigsunan, take advantage of our training aron ma-enhance ka, ma-equip ka, aron nga maka-move forward ka sa gusto sa Ginoo nga maabot nimo sa imong kinabuhi. Ikatulo, you have to know where you want to go. Seek nimo na, pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa pag-ampo, pinagi sa wise counsel. No? Mao na ang atong pag-discern sa direksyon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Are we ready to follow God's direction? Can you trust God? Nga dili siya musipyat sa paggiya kanimo sa katuyuan niya sumala sa iyang tawagog plano sa imong kinabuhi. Masaligan ang atong Ginoo. He is faithful and He will never leave us nor forsake us. Naa siya kanunay muamuma, nahigugma ug mugiya kanato aron masinati nato makaigsunan ang iyang matahom nga plano sa atong mga kinabuhi.